Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's vlog po guys, alis muna kami ni Papa Bits. Sarado na naman po yung tindahan. At saka, pumasok na po yung mga estudyante at saka mga trabahador. So, ngayon naman po guys, yung routine natin, sasamahan natin si Papa Bits na pa-check up. Yun na naman po yung ano natin. Wala na mga activities yung mga bata. Si Papa Bits naman po yung aatupagin natin. Dahil sa ubo niya. Dahil hindi po tayo nakakatulog. Sa pag-uubo. Palaging inuubo. Samahan muna natin guys. Let's go! Nandoon na po si Papa Bits sa kalsada. Naghihintay na po sa akin. So, ayan, nandito na po kami sa loob ng hospital. Ayan, kasi may request na po si Papa Bits pagpa-laboratory. Ayun, siya na lang po yung pumasok. Dito lang po tayo sa labas maghintay. Ayan. Wear your face mask. Binigyan po kami ng face mask. Pinapagsuot po kami. Ayan, nagbabayad muna si Papa Bits. Pinapagbayad muna siya bago mag-laboratory. Buti na lang hindi pa kumain si Papa Bits kasi kailangan po yung fasting. Pero nagkape na po siya. Iwan ko kung pwede yun. Tinatanong lang po siya kung kumain na. Sabi niya hindi. Pero nagkape na po siya. Pero kanina pa yun, mga alas 5 siya nagkape. Ano na po yung oras ngayon? Alas 8:30. So, ayan. Balik kami sa clinical laboratory room. Yan ang sakit, kuhaan ng dugo. At ayan, iihi si Papa Bits. Binigyan po siya ng lalagyan ng ihi. Kinuhaan muna siya ng dugo bago umihi. Madali lang nakaihi si Papa Bits. At ayun, babalik po kami ng alas 11 para sa resulta kasi 2 hours daw yung processing ng paglaboratory. Ano pa lang yung oras, mag-alas 9 pa lang. Timing na timing, alas 11. Susunduin si Sia. At saka hatiran ng pagkain si Chrislyn. Paano na yun? Pero pwede naman yun mga alas 12 daw. Alas 12? Pupunta po muna kami ng Mea. Pupunta ng Mea. Ang nakakaano lang sa Mea is may sounds. Hindi tayo makakapag-video doon. Po yung Mea. Pumasok muna kami sa Mea dahil bumili po ako ng trapal kasi papalitan ko na po yung sara ng tindahan ko.
nakakahiya naman. Napupunit na. Tapos floor mat ilalagay doon sa walang tiles pa po na na sahig. Kasi pag pumapasok sa kwarto, nagkakaalikabok yung higaan. So bumili po tayo. Yung mumurahin lang, nag 80 yung nag 80 pesos yung metros. At saka yung trapal, mura din lang naman. 50 po yung metros at 1 metros po na mantel para sa misa. Kasi yung binili ko sa una, tinago ko kasi baka mapunit na naman. So bumili po tayo ng pang temporary na imamantil. Yan si Papa Bits. Kasi hindi namin kinuha doon sa parkingan yung motor. Babalik na lang po kami mamaya mga alas 11:30 siguro, pagkatapos sunduin si Sia at saka hatiran ng pagkain si Chrislyn. Yan. Uwi muna kami, uwi. Yan, nandito na po kami sa bahay, nakarating na. Dumiretso po kaming bumili ng chicherya. Saka itlog kasi wala na po akong itlog. At syempre yung mantika. Mantika po guys. Tawag nila dito is edible. Alas 9 pa lang yung oras guys. At saka bumili na din po ako ng ng sisto. Kasi yung mga bata sa labas bumibili. Tayo na lang po yung bumili. At saka yung paris sa kulapo. Sting. Paris sa kulapo guys. At magbubukas muna tayo. Medyo malayo pa naman po yung oras pagbalik doon sa ospital. Pwede naman po siguro si Papa Bits lang yung bumalik doon pagkuha ng resulta, pero hindi po nangyayari. Kailangan kasama po ako. At ayan, papalitan na po natin yung natin, yung trapal. Kasi tingnan nyo naman guys. Ayan po yung sara natin sa tindahan. Na, bumibigay na po. Kasi tinanggal ko lang po ito na na pangsara sa dati naming trapal sa sa likod. Yung cook na sakto, talagang wala. Dalawang tindahan yung napuntahan namin, wala. Yung available lang po is Royal at saka Sprite. Kaya ayun, yung para sa Royal, nakita ko naman na mayroong Sting. So yun muna yung binili ko. Kasi yung iba naghahanap po sila ng Sting. Dahil kapares po ito sa kulapo. Ba't maingay yung kalabaw? Magdi-display po tayo dito sa taas para makita po na meron na po tayong Sting. Tapos maglalagay po tayo sa ref ng mga ilang piraso. At saka wala na pala akong sunrocks dito. Hindi ko napansin na wala na palang sunrocks. Hindi ko napansin guys. Pati napkin, 2 piraso na lang yung napkin.
Maya na po ako magre-repack ng ng mantika. Magsasaing muna ako kasi kaninang umaga hindi po ako nagsaing. Yung kinain ng mga bata, bahaw. Inano ko, ininit ko lang kasi marami pang bahaw. Itlog. Maingay yung kalabaw. Pati movie, walang stock. Ay, sus. Movie na caramel. Caramel na lang yung kulang. Walang stock kasi. At ayan po, nilalatag ko na yung floor mat na binili ko. Para dito sa banda. Sa hindi pa naka-tiles. Kasi pag pumapasok sa kwarto, yung alikabok is nadadala. So, lagyan lang muna natin dito temporary ng floor mat. Huwag muna yung tiles kasi wala pa tayong dyan. Danas. Ilan yung kilo ah.
Muda ko ang bilik ko. Masam ko. At ayan, nailapat na po natin yung floor mat. Di maganda na pong tingnan, guys. Ayan, sinundan na natin si Sian. Abutan ko ang bilis tumakbo ni Sian, nakikipaghabulan. At hinatid na namin po yung pagkain ng ate niya. Ayun. Parang may binalita si Chrislyn. Iwan ko lang kung ano yung resulta kasi sabi niya, tawa siya. Mama Dax, malaki daw yung ano niya, score sa exam. First quarter. Tingnan lang po natin na kung maka top 10 pa rin si Chrislyn ngayong grade 3. Pero sabi niya malaki daw yung score niya. Malalaman ko po ito mamayang hapon pag uwi. Sorry guys, medyo malikot yung camera ko kasi nag-aapura po kami sa oras dahil pupunta pa po kami ng ospital. Kukunin yung resulta ni Papa Bits sa laboratory. Yan, mainit guys, mainit. Papunta na po kami ng ospital. Ayan, medyo natra-traffic. So, ayan guys, nandito pa rin kami sa ospital. Kanina pa kami ng alas 11. Hanggang ngayon, mag-alas 7 na nandito pa rin kami sa ospital. Ayan, pinanebulize si Papa Bits. Hindi pa kami pinauwi. Mahaba kasi yung pila kanina sa pagpapacheck up. Mga alas 6 na po si Papa Bits matawag. Ayun, sabi ng doktor na nag-check up sa kanya, kinakailangan po niyang pa-x-ray. So bali babalik pa kami bukas. Nauna po yung pagpapalaboratory ni Papa Bits kasi gusto ni Papa Bits ma-check up yung lalamunan niya. Yun nga, sabi ng doktor, kinakailangan ni Papa Bits na x-rayhin. Tas yun, inano si Papa Bits, sinabihan na magpaano muna siya, magpa-nebulize hanggang mga 1 hour lang para daw bumuka yung ano niya, lungs. Kasi parang nakikitaan si Papa Bits, meron po siyang diferensya sa baga, parang dahilan daw ng pagsisigarilyo. Kahit matagal na daw po na huminto sa pagsisigarilyo, yun, nakikitaan din po ng ng diferensya sa baga. Rinisitahan naman po siya, parang hindi pa sure yung nurse na yun talaga yung problema, kaya kinakailangan po magpa-x-ray si Papa Bits kasi yung lungs daw ni Papa Bits dito is namumula. So ayan, mga ilang oras po kaming naghintay bago na tawag si Papa Bits. Alas 12 po kami nag-ano po dito, mula nung sumundo kami kay Sia, hindi pa kami nakauwi. Yung nagsundo kay Chrislyn, si Regan muna, chinat ko, pinakuha ko lang muna kay Regan sa eskwelahan. Tapos ngayon sila lang po, yung tao doon sa bahay, papauwi pa lang si Sansan. Sabi ni Mama Walin, inutusan niya si Chrislyn na magsaing at saka maghugas. Tapos pinapagligpit doon, pinapagligpit nung yung mga kalat nila. At si Sansan daw is papauwi pa lang. Sabi ko wag na lang buksan yung tindahan kasi pinasara ko kanina kay Kila Ronald bago pumasok ng trabaho, pinasara ko muna. At saka si Sia,
ano ko lang muna kila madam, doon lang muna si Yabang walang kasama, tapos si Sirigan po yung kumuha kay Creslin. Tas yun, umuwi na sila sa bahay. Tas inutusan na ni Mama Walin, nakamonitor si Mama Walin sa kanila ngayon habang nandito pa kami sa hospital ni Papa Bits. Ayun, nakaano po si Papa Bits, kahiga, naka-nebulize. Lumabas lang po ako kasi bawal doon mag video at saka mag picture. Nagpicture ako sa kanya lang, hindi yung yung pag-check up po sa kanya kasi bawal nga. Tas merong bagong disgrasya ngayon, nakita ko agoy. Paglabas nun, putol na ang paa kasi yung tuhod niya wasak. Mga lasing, dalawa sila na nadisgrasya. Yung angkas, yung bali grabe kasi tumilapon daw. Tas yung tuhod niya, parang nakita ko kasi nandito kami sa sa emergency room kanina ni Papa Bits. Nakita ko yung tuhod ng isang lalaki. Basag talaga, as in basag. Tas yun, yung nanay iyak ng iyak. Maraming nakasabay dito, mga disgrasya, yung nagpapa-check up, yung iba follow up check up. Na yun nga, natagal lang kami ni Papa Bits dito. Biruin nyo, alas 12 hanggang ngayon. Yan, alas 7 na guys, nandito pa kami. 1 hour po yung pag ninebulize kay Papa Bits. So balikan muna natin sa loob si Papa Bits. Tingnan po natin. Bumili po ako ng tubig kasi nanunuyo na po yung lalamunan ko. Yugo. Daw guys, yung pasaway. Yan. Ay pagduro kay natalsiklot na gawas pag-asoy kada timbaba. Dirit inin trimis. So sa kauras nga pagpasok. At oras na. Nga diri ma 3 bisis pala papaasuhan si Papa Bits. Naubos na po yung isang tube. Orasan pa siya ng 30 minutes tapos isusunod yung pangalawa. Kaya bali 1 hour po siya na papaasuhan. Sa kabila si Papa Bits, ayan. Parang nagjujuk pa guys. Akala siguro niya na gusto ko na nandito kami. Pending lahat yung routine natin. Tingnan nyo. Ako pa yung sinisisi dahil layas daw kuno ako ng layas. Wow ha. Ako pa yung sinisisi na mas matagal ko na po siyang sinasaway. Unang-una pa. Lalabas tayo guys. Meron po tayong bibilhin sa pharmacy. So wakas nakauwi na din po kami ni Papa Bits. Ayan, alas 8:30 na po yung oras. Yan, meron na po siyang remembrance at kinakailangan po niya ng nebulizer. Meron na po tayong nebulizer kit. Yung na lang yung kulang niya. Kailangan daw niyang magpaaso. So, bali bukas, babalik pa kami para magpa-x-ray. Dito po yung request niya para sa x-ray. Tapos, ayan, may resita na po siya. Yan po yung sinasabi ko. Ilang oras po kaming naghintay doon na matawag po siya. Ayun, nagutom. Masok, kumakain. Oh my gosh. Bukas pa ito. Pipila naman po tayo, pipila. Kasi okay lang yung laboratory at saka yung pagpapa-x-ray dahil hindi pila. Yung pagbasa, yung pag submit na po yung papel para basahin ng doktor, yun po yung nakakatagal kasi pila. Pila talaga. As in, oras yung kinakain.
kanina nga sabi ni Papa Bits, uwi na lang tayo. Sabi ko, malapit na, mag-alas 6 na. Uwi na lang tayo kasi inaantok na siya doon sa kauupo. Kung uwi ka na malapit na. Yun, humiga muna siya dito sa may ano ko, paa, medyo humiga. Timing naman na tatawagin na po siya. Kaya yun, matagal yung pagbasa ng ano niya, ng resulta. Talagang in-interview siya na bakit yung ubo ganun. Yun, sabi ng doktor na siya kanya, nag-check up. Yung baga daw niya, merong tema. Kaya matigas yung ubo ni Papa Bits kasi yung plimad daw niya is parang maliliit daw na mahirap daw makalabas at hindi mailabas. Tapos yun, sabi ko, pag inubo siya, matagal pong tumigil. Tawag nila dito is hinuhutoy. Sa amin naman is kuy-kuy. Yung patuloy ba na pag-ubo na matagal po matapos, ubo siya ng ubo na hanggang si Papa Bits na mumula na may kus na para po siyang nangingitim. Parang nakakatakot po yung ubo ni Papa Bits. Lalo na pag gabi na, madaling araw, yun. Pag dating ng alas 12, yun, mag-umpisa na po yung pag-ubo ni Papa Bits. Hanggang umaga na yan. Kaya medyo hindi rin po tayo nakakatulog ng mabuti. Tapos yun, tinatanong po siya, hindi naman po niya dala yung mga medisina at saka resita niya. Yung nireresita po niya pag nagpapa-check up, hindi naman dala. So bali, sabi papadala bukas kasi baka pareho lang daw yung resita na mas mabigyan pa siya ng mas mabirubisa na para po matanggal na po yung ubo niya. Ngayon, sa resita po niya, meron po akong nakita na isang resita lang na tag 85 yung halaga. Tapos, yung iba naman, parang mura lang, pero marami po yung medisina na kailangan po niyang inumin. So ngayon, sabi ng doktor, yung niresita po sa kanya, pwede niyang inumin lahat para malaman po kung ano yung resulta sa kinabukasan. Yun nga, kinakailangan niya ng magpausok, mag-nebulize para daw bumuka yung lungs niya or yung bagaba. Ganun. Hindi ko alam kung para saan purpose o sa baga or sa lungs niya. Kaya yun, kinakailangan po niyang mag-nebulize or magpausok ng 1 hour. So, bali yung pinaano lang po sa kanya, dalawa kasi 3 yun, pinaubos lang po yung 2. Pagkatapos ng isang usukan, pinapagpahinga siya ng 35 minutes or 30 minutes, tapos yun, mag-ano na naman, magpapausok. Yan, yung pangatlo ito. Sabi niya, ikip lang daw to. Tapos kung kailangan pong ni Papa Bits ng nebulizer. Kailangan po siyang mag-provide. Sabi ng doktor kasi pag nagkataon na naman po yung ubo niya, parang umatake yun, pinapausukan po siya. Tinanong po siya kung may asthma ba na inheritance. Yung mama talaga niya is may asthma. Tapos yung isa po niyang kapatid may asthma. Siguro ina-asthma na si Papa Bits ngayon na kakaroon na po ng edad. Tapos yun nga, kung naninigarilyo, yun, nagsabi po siya ng totoo. Noon, medyo bata-bata pa, chain smoker daw siya. Sa katunayan nga ng mag-asawa po kami, naninigarilyo talaga siya, lalo na po pag welder po siya, yung ginagamit niyang pang
ano sa acetylene, yung pang ginagawa niyang posporo yung sigarilyo, acetylene, kasi kailangan po ng ano ng apoy. Magastos naman po sa lighter. Yung lighter na walang ano na foil, basta mayroon lang pong apoy na lumabas, yun pwede pang ano sa ano ba sa Tagalog yung pangdagkot, pangsindi, ganon. Yun nga, dalawa pa yung ano, yung ano niya sa bibig niya. Yun, panay po yung ano namin, debate, kasi pinapapigil ko na po siyang magsigarilyo, ayaw. So pinabayaan ko na lang hanggang sa hindi na po siya nagsigarilyo, kasi nung medyo bata-bata pa, mga siguro 4 na yung anak namin, yung isa, 2 kahang bus pa yung ano, yung usong sigarilyo noon, yun po yung sigarilyo niya, bus, kasi medyo mura kaysa sa Marlboro at saka sa Philip. Ngayon yung uso naman is Mighty. Yung 2 ko dito na boys, Mighty, iwan ko lang sa kanila. Sabi ng doktor, kahit matagal na daw tumigil magsigarilyo, yun, maano din po yun, apektado din yun. Diyan makikita na po pag medyo may edad-edad na. Yan na yung mga ano niya, bali 4 po na medisina yung ano sa kanya ngayon, resita. Try po niya ngayon gabi kung ano yung resulta, kung uubuhin pa siya ng matagal. Kasi yun nga, nagtagal kami kanina, kasi yung bigay sa kanya request laboratory. Sabi ko naman sa kanya yung check up dito banda, sabi niya laboratory. Di nagpunta kami doon sa laboratory, yun, kinuhaan siya ng dugo, tapos siniyan ng ihi, tapos yun nga, sabi balikan alas 11 or alas 12. Pag ano namin, pagpunta doon, parang hindi po siya komportable. Sabi niya, wala daw kwenta kasi laboratory lang. Sabi niya, gusto daw yung lalamunan niya, dahil yung lalamunan niya yung ano, kasi paos, ganun. Sabi ko, magpapacheck up talaga tayo. So balik kami, number 1, punta kami doon sa OPD. Siyempre ito nagkamali pa ako yung naglista, nagkamali pa ako na ano ko, kasi ang nakalagay dito last name, first name, middle name. So yung talagay ko diretso lang yung pangalan niya. Inano ko na naman, inulit. Tapos yun, in-interview na, buti na lang pagpalisan namin, isa pa lang siya. Ang problema doon na sa check-upan, doon na sa may emergency, gulat na gulat kami kasi ang daming nakapila. Imagine, alas 12, tapos natawag yung pangalan niya is alas 6 na. Yun, mas inano siya talaga, kasi marami po yung tinanong sa kanya yung doktor, medyo nagtagal po siya sa loob. Yun, sabi ng doktor na kailangan po niya ng magpa-usok ng 1 oras. Sabi ko, naku, yung ano ko doon, naiwan na apo, kasi 6 years old at saka 8 years old pa lang yun. Sabi ng doktor, yun lang. Kayo lang po, no? Pero mas mabuti-buti na pausukan siya para daw bumuka yung lungs or baga. Ganun. Sabi pa Bitso, sige, ako sige na lang din. So ngayon, bukas lalakad na naman po kami.
tatambak na naman po yung labahan natin guys. Sige lang, basta matapos lang po siya para ma-clear na po yung ano niya. Ayan, hello. Nagulat naman po ako, merong biglang lumapit, bumibili. Tas ayan, meron na po siya ditong remembrance para sa nebulizer. Nebulizer na lang po yung kulang. At saka naabutan po ako ng paglubat ng cellphone ko. Sa katunayan ngayon, yung cellphone ko naka-charge po ako habang nag-vlog. At saka tinatapos ko yung live ko sa Popo kasi naputol kanina dahil umalis nga po kami, naputol yung pagla-live ko. Pwede naman po yun paputol-putol. Tas ito po yung resulta ng ng laboratory niya. Okay naman. Kasulat po dito normal, negative. Yung po niya, yung po yung nakalagay dito. Ano bang ibig sabihin ng WBC? Ang nakasulat po dito high. Hindi ko alam. Complete blood count. Basta yung nakalagay dito normal, negative, dark yellow, yung niya. Basta okay naman yung laboratory niya, okay naman. Okay lahat. Yung problema lang talaga sa kanya, yung ubo niya. Yung ubo. Tas may resita po sa kanya na strepsil. Yung maanghang talaga. Yun. Tapos merong iniresita po sa kanya na isa lang na capsule. Isa lang isang piraso, tag 85 siguro po mga yan. Uy, kita mo na talagang kuan. Ang resita mo imo para ubo kung pareho. Kasi hindi namin po masabi kanina kung ano po yung pangalan ng resita na rinisita po sa kanya ng doktor niya dito sa Katmon na pinapag-check-upan po namin. Ako nga parang naputol yung pag inom ng losartan tsaka loperamide, yun, naputol yung ko. Meron pa ako dyan, naputol lang kasi nakakalimutan kong uminom. Pero okay lang na parang nararamdaman po na okay lang naman po ako. Nalalaman ko naman po. Yan, nahihigan na po yung pasyente ko. Ano na, kumusta na? Okay na? Kanina, pinapasuhan siya, parang na bumalik yung aura ng kanya, parang namula. Pinausukan po siya ng nebulize. Tas parang yung nebulize ba? Parang lumuwag ba yung leeg ko ba? Dito? Parang lumuwag? Oo. Tapos stethoscope. Stethoscope. Inhale, exhale. Okay ko na, okay. Okay na? Kailangan mayroong gagawin ko na ito. Nebulizer. Nebulizer. Parang naririnig na po yung niya, busis. Tapos, bukas, ang ginatag, amat yung ginagagawan. Oo, dada doon. Dada, pagkita rin. Kauman, pag-extra ka. Ma-nebulize na liwat. Ma-nebulize. So, isang araw na naman po tayo doon. Alam ko wala. Hagtulay ya. Asarat lagi ng doktor. Diri ka. Pagkatapos mo mag-x-ray, tapos masaring ito nag-x-ray, balik na lang mamaya or anong oras pa yung resulta. Ganun pa rin yun sa laboratory. Nagpunta tayo doon ng alas 8, bumalik tayo ng alas 11, alas 12. Ganun. Tapos,
siyempre papasa doon sa emergency room kung saan sila nakalagay na room. Pero, ganito ko daw gandog kayo, di ba? Sabi ni Dok. Didiretso na lang. Oo, dali mo dito yung mga ano mo. Yung reseta mo kung ano na pinabibili ni Dr. Orado. Titignan ko. Tatawagin ka rin noon. Tatawagin pero yun sa akin. Tatawagin ka. Hindi yan pwede na mag-ano ka. Mag-shortcut. Kawawa naman yung ibang naglilinya na mas maaga pa nagpunta doon. Yan, gumapo si Papa Bits na. Ano kaya magsunog tayo ng ng basura sa labas. Pausukan natin to ng usok na talaga. Yung isang medisina, 80 to. Oo, 85. Yung isa Tagay, pito ka dalaw. isa. Pagtuman. So, ngayon, matutulog ka na. Natutulong ako para Hindi ka na mag-uubo dyan. Yung ubo pa naman, guys, na pati utot. Nasasama. Agoy, ginoo ko. So, ayan, guys. Matutulog na po kami. Nai-stress na daw siya kanina. Kasi ang tagal kasi yung hinintay namin na oras. So, ayan po guys, hanggang dito na lang po yung videos natin. Magbabaybay muna ako sa inyo. Thank you for watching. Akala ko hindi na ako busy. Busy pa rin. Bukas busy pa rin. So, ayan po guys. Bye-bye muna.